Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2024, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. I move that we recognize the Honorable Antonio Tino of ACT Teachers Party List for his manifestation. The Honorable Tino has 2 minutes. Please proceed. Maraming salamat, Madam Speaker. Nais ko pong i-address ang mga statement o ng mga membro ng mayorya, both sa Justice Committee at sa publiko, sa media, no, na hindi raw napatunayan ng mga endorser ng complaint yung mga aligasyon laban sa Pangulo na betrayal of public trust. Wala daw ebidensyang naipakita. Una, hindi pa po ito ang yugto, yung determination of sufficiency of stance, hindi pa ito ang yugto ng pagpapakita at pagkilatis ng ebidensya. Hindi po yan ang trabaho ng mga miyembro ng komite sa puntong ito. Gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Sa partikular, nasa complaint ang aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trajib Olayvar, kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2024, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TBAD para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito,
si Congressman Leandro Libiste at pinarating sa amin sa ilan sa aming mga kasapian dito kasama si Congressman Erice. Hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan requesting the ng Honorable mga Tino to bersamin. Sa please madaling wrap sabi, up. may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto para patayin ng impeachment at para tuluyan ng maprotektahan ng Pangulo sa investigasyon at paglilitis na tanging magagawa sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit nasa kapangyarihan din ng plenaryong ito kung boboto ang kahit 1/3 lamang para ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa paglilitis. Thank you very much, Meron Honorable ba ritong Tino. titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control? Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ano man ang mangyari, patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you Madam very Speaker. much. Majority Leader. Madam Speaker,